Wellman TV. Alexander. Last Kabanata 961. Kabanata 531. Matapos ang kanyang pagsabog, lumabas ang ginang sa stadium bago pa man makapag-react si Alexander at ang iba pa. Halatang hindi papansinin ni Alexander ang mga banta niya. Excited silang lahat na panuurin si Yulia na tumanggap ng kanyang medalya at makalipas ang kalahating oras, natapos na ang bawat bata sa kanilang performance. Gaya ng inaasahan, nanalo si Lola sa kompetisyon at ang kanyang medalya ay inihandog sa kanya ng isang music producer. Tuwang-tuwa si Lola nang sunod na inilagay sa paligid niya ang makintab na medalya. Sabi ng MC, "I congratulate natin si Lola sa pagiging champion ng Cloudtopia. Pupunta siya sa kabisera kasama ang dalawa pang anak para makilahok sa finals. Umaasa tayo na si Lola at ang iba pang mga bata ay maaaring magpatuloy na manalo sa kompetisyon. Salamat sa lahat at good luck sa iyo, Lola." Lalagyan ng nobela. Tumango si Lola matapos marinig iyon. Matapos maipakita ang lahat, nagpa-picture si Lola kasama ang iba pang mga bata kasama ang mga hurado at mga magulang. Nagmamalaki si Alexander sa sandaling iyon. Mas lalo siyang nakaramdam ng pagmamalaki kaysa siya ay kinoronahang Diyos ng digmaan noon. Napuno siya ng wagas na saya noon. Oras na ng tanghalian pagkatapos ng photoshoot. Dahil si Lola ang nanalo sa kompetisyon, nagpasya si Alexander na i-treat ang lahat ng masarap na pagkain para ipagdiwang ang kanyang panalo. Kaya, dinala niya ang lahat sa isang magarbong restaurant. Gayunpaman, bago naghain ng anumang pagkain, nagring ang telepono ni Valerie. Sinagot niya ang tawag sa harap ng lahat. Gayunpaman, naging mapait ang kanyang ekspresyon nang gawin niya iyon. "Anong problema, Valerie?" tanong ni Yulia. Nakatanggap ng video si Valerie pagkababa niya ng tawag. Kaya, pinakita niya kina Alexander at Yulia ang video. Agad silang sinalubong ng isang babaeng umiiyak at nagrereklamo na namamaga ang pisngi. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang ina ni Fabian. Sa mas malapit na inspeksyon, napagtanto ni Alexander na nagrereklamo siya tungkol sa kung paano nilinlang ang kompetisyon at natalo siya nang magpasya siyang ilantad ang katotohanan. Binanggit pa niya ang pangalan ni Alexander at inakusahan si Alexander na sinampal siya. Nabanggit pa niya kung paano siya inakusahan ng paikot-ikot na mga katotohanan na gusto niyang dalhin ng mga organizer sa hustisya si Alexander. Alam ng lahat na sinasadya niyang iikot ang mga katotohanan sa ngayon. Parang na-frame siya at walang kasalanan. Inakusahan pa niya sina Alexander at Valerie ng panunuhol sa mga judges bago matapos ang video. Inakusahan din niya si Valerie na ibinenta ang kanyang katawan para masigurado ang tagumpay ni Lola. Kaya hindi nagtagal at naging viral ang video. Kabanata 532. Malamang, manager ni Valerie ang tumawag kanina. Tila gusto ng kanyang ahensya na agad siyang magbigay ng pahayag. Sinabihan siyang harapin ang isyong iyon sa lalong madaling panahon anuman ang katotohanan. Ang kanyang reputasyon ang magiging pinakamahalagang bagay sa kanya dahil isa siyang bagong celebrity. Sus, hindi ako makapaniwala na ang babaeng iyon ay maaaring maging walang hiya. Parehong galit na galit sina Yulia at Valerie matapos makita kung gaano kaiya ang ginang na umasal na parang biktima. Nanalo lang si Lola dahil sa kanyang kasipagan at suporta na mayroon siya. Mayabang at in denial ang babaeng iyon sa talento ng kanyang anak. Hindi sila makapaniwala na inakusahan ng ginang na niloloko ang buong kompetisyon. Hindi rin nila matanggap ang katotohanang walang kahihiyang kinulit ng ginang si Valerie bilang isang nakakakilabot na tao. Gayunpaman, ang mga nagkomento ay may kinikilingan habang binabase nila ang kanilang paghatol sa lahat ng kanyang sinabi. Kaya naman, agad nilang sinimulan ng pang-iinsulto kina Alexander at Valerie. Nobela. Sus, mga hayop yan. Hindi ako makapaniwala na hindi nila hahayaang mag-slide ang kompetisyon sa pag-awit ng mga bata. Oo, ang pag-claim na patas at parisukat ang kompetisyon ay hindi hihigit sa isang grupo ng mga kabayo. Sino ang nakakaalam, marahil ang buong kompetisyon ay gaganapin para sa mga mayayamang bata at ang iba pang mga bata ay nandyan lamang upang palakihin ang mga numero anuman ang talento. I can't believe Alexander would hit a woman.
Isa siyang kahihiyan sa lahat ng tao. Nako, huwag mo akong simulan kay Valerie. She looked innocent, but the asterisk man, naiinis ako sa taong siya. I will make it my mission to insult her whenever she's in the news. Kumbaga, may mas malala pang insulto na naiwan sa post ng ginang. Lalo lamang nitong ikinagalit sina Yulia at Valerie dahil hindi nila inaasahan kung gaano kawalandiya ang isang taong iyon sa pamamagitan ng pag-ikot ng mga katotohanan. Si Alexander, sa kabilang banda, ay hindi kapani-paniwalang kalmado. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, siya ay namumula sa banayad na galit. Kanina pa yata siya nasaktan sa mga panlalait ng ginang. Kung hindi dahil sa kompetisyon, hindi sapat ang mga sunod-sunod na sampal na iyon para pakalmehin siya. Pinayagan lang niya itong umalis dahil ayaw niyang magdulot ng eksena kanina. Pero, hindi niya inaasahan na masyado itong nahuhumaling sa pagsisimula ng gulo sa kanya. Dahil iyon ang nangyari, nagpa siya si Alexander na paglaruan siya. Naisip niya sa kanyang sarili, "Oh, gusto mong maglaro, tama. Sasamahan kita. Gusto mong mag-viral, hindi ba? Sige, yan lang ibibigay ko sa'yo." Kaya, kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Diane. "Gusto kong tanggalin mo ang bawat video na nagpapadala ng nakakainsulto sa akin at kay Valerie ngayon. Oh, at kunin ang recording ng performance ni Lola mula sa mga event organizer at i-upload ito online. Nais ko ring magpadala ng salita sa lahat." Ang sinumang maglakas loob na tumulong sa babaeng iyon ay nanganganib na mabangkarot ang kanilang mga kumpanya sa loob ng 3 minuto. Gusto ko ring aiban mo ang bawat isang social media account na may kaugnayan sa ginang at sa kanyang pamilya. Hindi ba niya sinabi na ang buong kompetisyon ay rigged? Well, ipakita natin sa kanya. Kabanata 533. Samantala sa isang random na mansion sabay-sabay, ang ginang ay natuwa sa kanyang ginawa habang siya ay nag-scroll sa kanyang social media sa sopa habang pinipindot ang isang ice bag sa kanyang mukha. Natuwa siya nang makita ang dami ng panlalait na idiniretso kina Alexander at Valerie dahil sa video na ipinost niya. May mga post pa nga tungkol sa kung paano gustong ayusin ng mga tao sa online ang isang manhunt para mahanap si Alexander at blacklist si Valerie online. Nakaramdam siya ng labis na pagmamayabang tungkol dito. Lahat kayo ay basura. Pinilit mo ang kamay ko at sisirain ko ang reputasyon mo." Napangisi ang ginang habang iniisip kung paano hahabulin si Alexander habang naka-blacklist ang career ni Valerie. Pagkatapos ng maikling pahinga sa washroom, nagpa siya ang ginang na ipagpatuloy ang kanyang gloating. Gayunpaman, sa sandaling kinuha niya ang kanyang telepono, natigilan siya sa kanyang nakita. Nakasulat dito, Karen Anderson, babae, may edad 35. Address, 3rd house in Starville Villa. This woman has spent the last 3 years scamming all kinds of singing competitions with her son. Tila bawat event na dinadaluhan ng mag-inang ito, siya ay magiging sanhi ng isang eksena upang pilitin ng mga organizer na palakasin ang mga marka at pagkakalagay ng kanyang anak na lalaki. Ang link sa ibaba ay isang compilation ng kanyang mga outburst. Natigilan si Karen nang makita ang video habang iniisip niya kung sino ba talaga ang makakakuha ng compilation ng kanyang outburst sa ganoong maikling panahon. Gayunpaman, wala siyang oras na mag-alala tungkol doon dahil nakita niya ang orihinal na poster at nilayon niyang i-mensahe ang taong iyon ng pribado upang ma-delete ang mga video na iyon. Ngunit, hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang kanyang account ay sinampal ng 999 na taong pagbabawal. Good gosh! Anong nangyayari? 999 na year ban. Bulalas ni Karen at nagtaka kung ito ay isang bug sa system. Nang i-refresh niya ang kanyang feed, napansin niyang naging viral ang compilation ng kanyang outbursts at hindi nagtagal ay nagkomento ang isang grupo ng mga commenter tungkol sa kanilang nararamdaman. So, it was staged by her all along. The asterisk man, I can't believe I felt bad for her. How shameless and wow, she's such a sore loser. I can't believe that she'll spoil her son that way. I feel bad for the child to have a mother like that. Nobela. Ang kanyang address ay nakalagay sa itaas.
Let's raid her home and teach her how to be a proper mother. Hindi nagtagal at lahat ng pang-iinsulto ay nalipat sa kanya. Sino ang nangyayari? How can such news go viral? I can't believe that my account is also banned for 999 years. I need to appeal this ban or defend my rights. Sigaw ni Karen sa phone niya. She felt unfair as she didn't even have a chance to express her thoughts. Biglang, isa pang balita na naging viral at ito pala ay ang kanyang outburst mula noong una sa DOY. Ito ay ang buong video ng kanyang pangungutya sa unang anak sa kanyang paglusob mula sa stadium. The instant thought video went viral, the commenters spared no time to let their anger known. Anong *H? I can't believe that she's shameless enough to let us feel bad for her. I'm a parent myself and I can understand the other parent's anger. If I was there, I would have slapped her harder than Skylar. Yo, gustong-gusto ng mga babae ang asking niya para dito. Kung alam lang natin na mapapansin niya ang sitwasyon pag-alis niya, dapat noon pa siya napilayan ni Skylar. Lolo is not only beautiful, she's incredibly talented as well, she deserved her perfect score. Ano ang nangyayari? Paano magiging viral ang mga ganitong balita? Hindi ako makapaniwala na ang aking account ay pinagbawalan din sa loob ng 999 na taon. Kailangan kong iapela ang pagbabawal na ito at ipagtanggol ang aking mga karapatan. Sigaw ni Karen sa phone niya. Pakiramdam niya ay hindi siya patas dahil hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ipahayag ang kanyang iniisip. Biglang nag-viral ang isa pang balita at ito pala ay ang kanyang outburst mula kaninang araw. Iyon ay ang buong video ng kanyang pagpapatawa sa unang anak sa kanyang paglusob mula sa stadium. Sa sandaling nag-viral ang video na iyon, ang mga nagkomento ay walang oras na ipaalam ang kanilang galit. Ano ba? I can't believe that she's shameless enough to let us feel bad for her. Ako mismo ay isang magulang at naiintindihan ko ang galit ng ibang mga magulang. Kung nandoon ako, mas malakas ko pa siyang sinampal kaysa kay Alexander. Oo, hinihingi ng mga babaeng katulad niya. Kung alam natin na manipulahin niya ang sitwasyon pagkatapos niyang umalis, dapat napilayan siya ni Alexander. Hindi lang maganda si Lola, she's incredibly talented din, she deserved her perfect score. Kabanata 534. Hindi nagtagal, nalipat ang galit ng mga nagkomento kay Karen. Nagsimula ng purihin ng mga nagkomento sina Lola at Alexander habang sinisiraan din si Karen. Ang mga mesa ay lumiko sa loob ng ilang maikling minuto. Samantala, si Karen na ilang sandali lang ang nakalipas ay nagpupuri sa sarili niyang kakuhan ay nagngangalit sa ganap na galit noon. She yelled while stomping around her living room, "How dare you ban my rights to speak?" Kaya, agad siyang tumawag sa customer support. Sa sandaling nakakonekta ang tawag, sumigaw siya, "How dare you ban my account for 999 years? What is wrong with you?" Lalagyan ng nobela. Greetings, ikaw ba si Ms. Karen? Matiyag ang nagtanong ang customer support representative. Ako nga. Paano mo nalaman na ako yun? Tanong ni Karen. Sumagot ang customer support representative sa mahinahong boses, "Kami ay labis na ikinalulungkot. Ms. Karen, ito ay isang direktang utos ng aming mga superior na i-ban ang iyong account sa loob ng 999 na taon. Ang pagbabawal na ito ay partikular na nilikha para lamang sa iyo. O at hindi ikaw lang ba ang pinagbawalan sa aming platform, ikaw ay pinagbawalan din sa ibang lugar." Nagalit si Karen nang marinig niya kung gaano kalmado ang boses ng customer support representative. Parang nainsulto siya. "Specifically made for me. Anong karapatan mong gawin sa akin yan? I will be filing a demanda against you." Sigaw ni Karen. Gayunpaman, ang customer support representative ay sumagot, "Oo naman. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo, Ms. Karen. Tanggapin ang iyong kaso. May tanong ka pa ba? Go to hell." Ibinaba ni Karen ang tawag matapos sigawan ang customer support representative.
Pagkatapos nito, nag-login siya sa kanyang iba pang social media platform at binati rin ng parehong 999 na ban. Magsasampa ako ng kaso laban sa lahat. May pera ako at walang dahilan na walang korte ang tumanggap sa aking kaso. Sigaw ni Karen at nag-dial ng number. Gayunpaman, isang malamig na tugon ang sinalubong niya sa sandaling makonekta ang tawag. Sinabi ng tao, paumanhin, Ms. Karen, nakatanggap kami ng direktang utos ng aming mga nakatataas na huwag tanggapin ang iyong kaso. Ibinaba na ng lalaki ang tawag bago pa siya makapag-react. Hindi na niya ma-call thought number after thought. Paano ito posible? Mukha siyang nalilito. Biglang, lumabas ang kanyang telepono sa ilang kumpanyang binili niya ng mga bot para makuha ang kanyang video viral. Sa sandaling sumagot siya ng sigaw, sinalubong siya ng marahas na hiyawan. UB*H. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Ang kumpanya natin ay nabankrupted dahil we made your post viral. Let me tell you this. I want you to compensate us $1 billion or else I will want you to keep your son safe. Huwag kalimutan, ibinibigay namin ang lahat ng iyong mga detalye at impormasyon. Ang taong iyon ay halatang pipilitin ni Karen na bayaran ang kanyang kumpanya para sa kanyang mga pagkalugi dahil hindi siya magiging isang disenteng tao na nagtatrabaho sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga bot. Ito ay lubos na natulala kay Karen. Gayunpaman, bigla siyang nag-ambala ng isa pang call. Hindi na niya matawagan ang numerong iyon pagkatapos noon. Paano ito posible? Mukha siyang nalilito. Biglang tumunog ang kanyang telepono at ito ang parehong kumpanyang binili niya ng mga bot upang may viral ang kanyang video. Sa sandaling sinagot niya ang tawag, sinalubong siya ng isang alon ng marahas na hiyawan. UB*H. Sino ba talaga ang nasaktan mo? Nabangkarot ang kumpanya namin dahil ginawa naming viral ang post mo. Let me tell you this. I want you to compensate us $1 billion or else I will want you to keep your son safe. Huwag kalimutan, mayroon kaming lahat ng iyong mga detalye at impormasyon. Malinaw na gusto ng taong iyon na bayaran ni Karen ang kanyang kumpanya para sa kanyang mga pagkalugi dahil hindi siya magiging isang disenteng tao para magtrabaho sa isang kumpanya na nagbebenta ng mga bot. Ito ay lubos na natulala kay Karen. Gayunpaman, bigla siyang naputol ng isa pang tawag. Kabanata 535. Nakatanggap si Karen ng tawag mula sa kanyang asawa at inakala niyang sa wakas ay may suporta na siya, kaya agad niyang sinagot ang tawag. Gayunpaman, bago siya makapagreklamo, sinimulan siya ng kanyang asawang sumigaw. Sino ba talaga ang nasaktan mo, Karen? Hindi ako makapaniwalang nasira ang imperyo na pinaghirapan kong itayo dahil sayo. You dumb B***H. Wait lang, sasakalan kita hanggang mamatay. Uuwi na ako. Tila, ang asawa ni Karen ay hindi kilala na mabilis magalit, kaya ipinakita lamang nito kung gaano kagalit ang lalaki dahil ang pagkabangkarote ng kanyang kumpanya ay isang malaking kapahamakan sa kanya. Ang gusto lang niyang gawin sa ngayon ay patayin si Karen. Ibinaba na ng asawa niya ang tawag bago pa siya makapagtalo. Tumawag ang kanyang asawa sa ibang mga kumpanya sa pag-asang may piyansa ang kanyang kumpanya sa sandaling matapos ang tawag. Dahil dito ay nagpanik si Karen at gusto niyang tawagan muli ang kanyang asawa, ngunit sinalubong siya ng isang alon ng marahas na katok sa kanyang pintuan. Isang grupo pala ng mga tao ang narinig na sumisigaw sa kanya bago pa niya mabuksan ang pinto. Sumigaw sila, Karen, UB**H. Get your asterisks out and apologize to us for manipulation everyone here. Hindi kami aalis hanggat hindi ka aalis. Nako, hindi lang kami, gusto naming humingi ka ng tawad kina Alexander at Valerie. Ikaw na frame sila at muntik nang masira ang isang mabuting ama at isang magandang babae magpakailanman. Ang marahas na katok ay lubos na natakot sa kanya. Noon lang niya napagtanto na sa wakas ay naabutan na siya ng karma. Sinadya niyang manipulahin ang mga nagkokomento para hanapin si Alexander at sirain ang reputasyon ni Valerie. Hindi niya inasahan na sa halip ay malantad siya. Nagpanik siya. Anong gagawin ko? Oh gosh, ano ang dapat kong gawin? Pinasok nila ang pribadong ari-arian at maaari kong tawagan ang mga pulis.
Oo. Maaari kong tawagan ng mga pulis. Maaari ko silang arestuhin. Agad na tinawagan ni Karen ang emergency number, ngunit bago pa man siya makapagsalita ay binati na siya nito. Sa parehong tugon na natanggap niya kanina. Sinabi ng operator, nakatanggap kami ng salita mula sa aming mga nakatataas na hindi kami tatanggap ng anumang bagay na gagawin sa iyo, Ms. Karen. Hindi namin i-deploy ang aming mga puwersa ng pulisya, kaya hiling namin sa iyo ang pinakamahusay na kapalaran. Ano? Natigilan si Karen sa sagot nito. Hindi siya makapaniwala na maging ang mga pulis ay tumanggi na tanggapin ang kanyang mga pakiusap. Lalo siyang nagpapanik dito. Nagsisimula siyang magtaka kung nabaliw na ba siya o tuluyan nang nabaliw ang mundo. Kung hindi ito panaginip, iniisip niya kung makakalabas pa ba siya ng buhay. Kaya, sinimulan niyang pag-isipan ang buong sitwasyon. Natutuwa pa rin siya nang sinisiraan ng mga nagkomento sina Alexander at Valerie bago siya pumunta sa banyo, ngunit nagbago ang lahat sa loob ng wala pang 5 minuto. Hindi siya nakapagbigay ng anumang pahayag, at hindi rin siya nakagawa ng ulat sa pulisya. Isa pa, ang kumpanyang binili niya ng mga bot ay nalugi at pati ang kumpanya ng kanyang asawa ay natiklop. Iniisip niya kung ang mga bagay ay maaaring maging mas masahol pa kaysa dito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng kawalan ng pag-asa. Kaya, nagsimula siyang gumawa ng mga nakatutulong na pagpapalagay tungkol sa kung sino talaga ang nasa likod ng lahat ng ito. Sino ba talaga ang may pananagutan dito? Sino ang maaaring maging sapat na makapangyarihan upang sirain ang aking buhay sa loob ng ilang maikling minuto? Pwede bang? Alexander. Nanginginig siya nang maalala ang nakakatakot na tingin ni Alexander noong sinampal siya nito kanina kaya napaisip siya, oo, siya nga. Dapat siya. Kabanata 536. Samantala sa magarbong restaurant sabay. Parehong hawak nina Yulia at Valerie ang kanilang mga telepono at nakadikit sa viral na balita. Niwala silang ganang kumain ng kahit anong ihain. Wow Valerie, tignan mo itong commenter. Tingnan mo ang paraan ng pananalita nila sa mga pang-iinsulto nila. Magalang sila, pero napaka-insulto at the same time. Tingnan mo itong si Yulia, tingnan mo kung paano nila pinuri ang talento ni Lola. Mas pinuri nila siya kaysa sa amin. Maraming tao din ang pumupuri sa iyo. Sigurado ako na magkakaroon ka ng maraming bagong tagasunod pagkatapos na maalis ang mga bagay-bagay. Natuwa sina Yulia at Valerie nang makita kung paano pumanig sa kanila ang mga nagko-komento. Kung hindi dahil sa panggigipit ni Alexander ay nakalusot din ang ginang. Iyon ay dahil ang mga troll na kinuha ni Karen ay sapat na upang sirain ang karera ni Valerie. Masasaktan din si Lola dito. Kaya, talagang nakuha ni Karen ang nararapat sa kanya. Parehong hindi madrama nina Yulia at Valerie ang mga taong tulad niya. Bago sila umalis sa restaurant, sinabi ni Valerie kina Yulia at Alexander na siya ay kinuha para sa isang papel sa kabisera. Kaya, para pasalamatan si Valerie sa kanyang pagtuturo, nagpasya si Alexander na dalhin sila sa beach. Natuwa si Valerie nang marinig iyon. Kaya, pumunta sila sa dalampasigan pagkatapos nilang kumain. Pagkaraang paalisan si Valerie kinabukasan, dumiretso si Yulia sa trabaho habang si Alexander ay umuwi kasama si Lola. Tila hindi nagwo-workout si Lola kamakailan dahil naging abala ito sa pagpapractice ng kanyang pagkanta. Dahil libre sila noong araw na iyon, nagpasya si Alexander na magkaroon ng mga kurso sa rebisyon sa kanya. Gayunpaman, tumunog ang kanilang doorbell hindi nagtagal pagkatapos nilang magsimula. Nang sagutin ni Alexander ang pinto ay sinalubong siya ng isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng itim na suit. Tanong ni Alexander, sino ang hinahanap mo? Tila, hindi alam ni Alexander ang lalaki. Inilabas ng lalaki ang kanyang business card at nagpakilala. You must be Mr. Tomas, right? I am James Jackson and I scout talents for Southville Entertainment Agency. I am here for your daughter. Can I please come in so we can discuss further details? Lalagyan ng nobela. Sure, please, pumasok ka. Pinayagan ni Alexander ang lalaki na makapasok dahil nandoon siya para kay Lola. Alam niyang walang makakasakit kay Lola dahil nandoon siya.
Napansin agad ni James si Lola pagkapasok niya. Kumislap ang kanyang mga mata at sinabing, "Hoy bata, dapat ikaw si Lola, ang babaeng nanalo sa kompetisyon, di ba? Nako, mas maganda ka kaysa sa video." Curious na tumitig si Lola kay James habang sinasabi iyon. Hindi siya natatakot sa estranghero dahil kasama niya ang kanyang ama. "Makiupo ka." Si Alexander ay magalang sa kanya dahil siya ang host. Nagpasalamat si James pagkatapos noon. Si James ay hindi ang uri ng tao na mahilig mag-aksaya ng oras, kaya agad siyang tumalon sa mga pangunahing punto. Sinabi niya, "Nakita ko na ang video ng iyong anak, si Mr. Tomas at ang kanyang boses ay sobrang nakakaakit." Sa isang dahon. Kabanata 537. Alam mo, pagkatapos na mag-viral ang lahat sa nakalipas na 2 araw, ang kompetisyon ng iyong anak na babae ay nakakuha ng pinakamataas na pananaw at komento sa kasaysayan. Sa madaling salita, nag-viral si Lola. Nangangahulugan ito sa lahat ng pakikipag-ugnayan na ito ay maaaring ma-convert sa aktwal na pera. Anak na babae na maging isang bituin, kami ay tiwala na siya ang pinakasikat na online tanyag na tao sa bansa, sigurado akong mamahalin ang lahat ng iyong maliit na babae. Kumikislap ang mga mata ni James sa pananabik nang sabihin niya iyon. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander sa kanyang alok. May pera siya, kaya hindi siya interesado sa alok ni James. Ang gusto lang niya ay magkaroon ng masaya at malusog na pagkabata si Lola. Nang mapansin ni James ang kanyang pagwawalang bahala, nagpatuloy siya, "Huwag kang mag-alala, Mr. Tomas. Mayroon kaming maayos na mga kontrata kapag nagtatrabaho kami sa mga kilalang tao." Nabanggit pa nga ng aking amo na kapag pumayag si Lola na sa amin, maaari kaming magkaroon ng 50-50 split in profits. Her streams will be worth $20 million. I mean, if you're willing to accept our offer, of course. Kung gagawin mo, you can sign a 5 years contract with us and you can receive $100 million bilang bonus sa pag-sign in. Dahil 4 na taong gulang pa lang si Lola, kailangan lang nating gawin ay mag-stream ng 2 oras bawat gabi para sa amin ng iba pang mga manunood sa loob ng 2 oras. Bagamat siya lokal, masasabi ni James na ang mansyon na tinitirhan ni Alexander ay hindi higit sa $100 milyong. Gayunpaman, ang pagbibigay ng kaparehong halaga ng pera para sa isang 5 taong kontrata ay magpapakilo sa puso ng sinuman, kabilang ang mga A-list celebrity. Gayunpaman, umiling si Alexander at bago pa man niya tumanggi ang alok ni James, yamakap si Lola sa kanyang mga bisig at nagtanong, "Daddy, ano ang ibig niyang sabihin?" Streaming. Maaari ba akong kumanta, sumayaw at tumugtog ng flauta doon? Habang nag-iisip si Alexander para makapagpaliwanag, kinuha ni James ang kanyang telepono at ipinakita kay Lola ang streaming platform ng kanyang ahensya. Aniya, "Lola, look at this lady here. Isa siya sa mga streamer ng agency namin at nakakakanta siya habang nagsistream siya sa maraming tao gabi-gabi. Maraming magkakagusto sa stream niya at magpapadala rin sa kanya ng mga regalo. Gusto mo bang maging katulad niya at marinig ng lahat sa bansa na kumanta at sumayaw at masaksihan ang iyong masayang paglaki?" Matagal na pinanood ni Lola ang streamer sa phone ni James habang sinabing, "This lady knows how to sing a lot of wonderful songs, Mr. Can I really be like her?" Naningkit ang mga mata ni James at sinabing, "You will be better than her. According to our data, you already gained millions of fans yesterday. All of them are touched by your singing voice and they hope that you will singing for them again. Can you ibigay mo sa kanila ang gusto nila? Lalagyan ng nobela." "Sure. I love singing for everyone," excited na sagot ni Lola. Kabanata 538. Kung gayon, dapat kang maging isang streamer tulad ng babaeng iyon at pumirma sa aming ahensya. Nakangiting sagot ni James. Tila, kahit si James ay nakitang kaibig-ibig ni Lola kapag nasanay na siyang makatagpo ng napakaraming mga kaakit-akit na tao. Isang kontrata. Naguguluhang tinitigan ni Lola si Alexander at nagpatuloy, "Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niyan, pero alam ng daddy ko ang lahat. Gusto mo pirmahan ko ito, daddy?" Tinapik-tapik ni Alexander ang kanyang ulo at sinabing, "Oh honey, kung gusto mong mas marami ang makarinig sa iyo na kumanta, you will have my full support."
Nagbago lang ang isip ni Alexander dahil iyon ang ikinatuwa ni Lola. Makakatulong iyon sa pagbuo ng kanyang kumpiyansa. Alam niyang kakayanin niya ang termination fee kapag nagpa siya si Lola na huminto. At saka, kahit pumirma siya ng kontrata, walang magagawa ang ahensyang iyon kay Lola kasama niya. Tuwang-tuwa si James sa narinig, kaya ibinigay niya ang kontrata kay Alexander at sinabing, Mr. Tomas, dala ko na po ang kontrata. Basahin po itong mabuti at kung walang problema, maaari po ninyong pirmahan. Pahintulutan akong ayusin ang schedule at lahat ng kagamitan sa live streaming, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol doon. Tinanggap ni Alexander ang kontrata at pagkatapos basahin ito, sinabi niya, wala akong pakialam sa pera, basta ang aking anak ay nagsasaya. Ito ang dahilan kung bakit ako ay gagawa lamang ng isang kahilingan at iyon ay ang aking anak na babae ay maaaring kumanta at sabihin ang anumang gusto niya. Wala kang karapatang paghigpitan siya sa anumang paraan. Don't you worry about that. We admire your daughter's talent and besides, she looks adorable and kahit ayaw niyang kumanta, all she need to do is to appear on camera to charm everyone in the country. We will hindi kailanman hadlangan ang kanyang paglaki sa anumang paraan. Pumayag naman si James sa terms ni Alexander. Kaagad. Dahil inalagaan ang kanyang mga alalahanin, pinirmahan ni Alexander ang kanyang pangalan ng walang pag-aalinlangan. Natuwa si James na natupad ang kanyang mga layunin. Nangako siya na darating ang mga tao na may dalang live streaming equipment sa loob ng ilang araw kasama ang mas maraming damit para kay Lola bilang regalo sa loob ng ilang araw. Tuwang-tuwa si Lola nang marinig na kukuha siya ng mga bagong damit kaya nagsimula siyang magsaya. Halos oras na ng tanghalian pagkaalis ni James, kaya nagpa siya si Alexander na mag-order ng take-out. Gayunpaman, natanggap niya ang tawag ni Yulia nang i-unlock niya ang kanyang telepono. Sagot niya, ay honey, hindi ko alam na mismo na ako ng ganito. Gayunpaman, wala sa mood si Yulia na magbiro kay Alexander. She sounded panic as she said, may nangyari sa opisina. Pakibilisan, ipapaliwanag ko pagdating mo dito. Nagpalit ng damit si Alexander at nagmadaling pumunta sa Karim Fashions kasama si Lola nang marinig niya iyon. Napansin niya ang pag-aalalang tingin ni Yulia pagdating niya. Kaya, tinanong niya, anong nangyari, honey? Novel Bean. Kabanata 539. Bahagyang nakahinga si Yulia nang makita si Alexander habang hinihimas ang kanyang mga kilay at sinabing, tumawag sa akin si Amanda kanina at sinabi niya sa akin na lahat ng aming mga produkto ay naka-blacklist. Ang anti-blemish cream ay inutos na I recall. I'm pretty. Siguradong nakarating na sa Troyes at Merced County ang utos na ito sa ngayon, natatakot ako na hindi na rin namin mapanatili ang aming katayuan dito sa Cloudtopia na produce ng pamilya ni Harry. Balak nilang ganap na kunin ang posisyon natin sa market. Narinig mo noong isang araw, nabanggit niya na ang lolo niya ang manager ng Merchants Guild na iyon. Kung ganito ang gagawin nila sa atin, bilang na ang ating mga araw. Napasimangot si Yulia sa sinabi niya. Harry, siya ang gumawa nito. Isang nagbabantang kislap ang sumili sa mga mata ni Alexander habang sinasabi niya, nakalimutan ko na talaga siya kung hindi mo siya dinala. Oh, hindi ba siya pumayag na bayaran tayo ng $100 bilyong? Hindi ko akalain na nagbayad pa ako sa amin kamakailan lang at hindi ko inasahan na hindi lang siya mag-e-enjoy sa buhay, he even beat us back. Nagpasya lamang si Alexander na iligtas ang kanyang buhay dahil pumayag si Harry na bayaran sila para sa formula ng anti-blemish cream sa halagang $100 bilyong. Tila kay Alexander na hindi pa rin natuto ng leksyon si Harry. Yung Zander family diba? Magaling. Noong una ay binalak ni Alexander na magtungo sa kabisera sa panahon ng finals ni Lola. Para sa kanya ay hindi na makapaghintay si Harry na mamatay, kaya nagpasya si Alexander na pabilisin ang kanyang mga plano ng mas maaga. Gayunpaman, alam niyang ang pag-aaliw kay Yulia ay mas mahalaga kaysa sa paghihiganti sa sandaling ito, kaya sinabi niya, huwag kang mag-alala, honey. Kumpiyansa na hindi tayo mahahawakan ng ganoon kadali ng guild ng mga ngalakal. Walang sinuman sa Cloudtopia ang hindi nakakaalam ng reputasyon ni Alexander, kaya walang maglalakas loob na hindi gumalang sa kanya.
Bagamat hindi siya sigurado na alam ng mga tao sa Troyes County o Merced County kung sino siya, hindi bababa sa 80% ng pinakamayayamang pamilya sa mga county na iyon ang iginagalang siya. Ang impluwensya ng isang Merchants Guild ay hindi magiging sapat upang maimpluwensyahan ang kanyang impluwensya sa tatlong county na iyon. Kahit gaano kalakas ang guild, ang pinakamasamang maaaring mangyari sa mga taong lumalaban sa kanila ay ang pagkawala ng kita. Gayunpaman, nanganganib silang mawala ng buhay dahil sa pananakit kay Alexander. Nagpasya lamang si Alexander na iligtas ang kanyang buhay dahil pumayag si Harry na bayaran sila para sa formula ng anti-blemish cream sa halagang $100 bilyong. Tila kay Alexander na hindi pa rin natuto ng leksyon si Harry. Tuluyan ng kumalma si Yulia matapos makinig kay Alexander. Naunawaan niya kung paano iginagalang ng lahat si Alexander nang bumisita siya sa parehong mga county. Kaya, naniwala siya sa lahat ng sinabi ni Alexander. Gawin natin ito, honey. Huminto sandali si Alexander at nagpatuloy, sa palagay ko ay hindi na natin kailangang pagurin ang ating sarili sa paggawa ng anti-blemish cream. Kung gusto niya ito, sige. Bibigyan kita ng isa pang formula. Tumanggi akong maniwala na ang isang Merchants Guild ay makakaimpluwensya sa mga puso ng bawat solong mamimili sa buong estado. Kinuha ni Alexander ang panulat at nagsimulang magsulat. Hindi nagtagal ay binigyan niya ng panibagong formula si Yulia. Anong formula ito? Tanong ni Yulia. Bagamat naiintindihan niya ang mga hilaw na sangkap na nakalista sa formula ni Alexander, wala siyang alam sa buong proseso ng produksyon. Kaya, umupo si Alexander at sinabing, ito ay isang formula para sa isang cream na kumikinang sa balat. Kabanata 540. Skin Glistening Cream. Well, malalaman mo sa pangalan nito na may kakayahan itong pabutiin ang balat ng isang tao. Ang formula na ito ay sinaunang panahon at ang formula na ito ay ginamit ng ilang mga practitioner ng gamot bilang isang miracle potion. Ngunit, ang formula na sinulat ko para sa iyo ay binago, dahil ang mga halamang gamot na kailangan upang kopyahin ang orihinal na formula ay hindi magkakaroon ng parehong epekto, ngunit tiyak na maaari itong magpakinang sa balat ng isang tao. Tuwang-tuwa si Yulia sa narinig. Tanong niya, Skin Glistening Cream. Maaari itong maiwasan ang pagtanda. Hindi ako makapaniwala na may ganito pa nga. Nakangiting tumanggo si Alexander habang naghihintay ng papuri. Gayunpaman, inikot ni Yulia ang kanyang mga mata sa kanya at sinabing, Sus, bakit hindi mo binanggit ang isang bagay na ito kahangahangang mas maaga? Nasayang ko ang napakaraming gabi sa paglalagay ng napakaraming produkto ng skincare sa aking mukha para sa wala. Bilang kaya ng isang babae tulad ni Yulia, babalik siya sa isang batang babae sa harap ni Alexander. Natawa lang ito kay Alexander habang kinurot ang pisngi niya at sinabing, Oh honey, ang lambot na ng mukha mo. Kailangan mo pa ba yan? At saka, mamahalin kita palagi kahit anong itsura mo. Ang sarap ng pakiramdam ni Yulia matapos marinig ang sinabi ni Alexander. Gayunpaman, sumagot siya, Marunong ka lang mag-butter up ng mga tao gamit ang matamis mong dila. Hindi ka maggagalaw sa opisina ko kung mukha akong halimaw. Napatawa si Alexander nang marinig iyon. Gayunpaman, curious na nagtanong si Yulia, sabihin mo, paano ka pa rin nakatagpo ng ganoong kakaibang formula? Alexander gave her a smug look and teased, Oh please, this is nothing to me. I have more rare knowledge. If you can empty my knowledge pool, you will conquer the world with your skincare products. Bilang kaya ng isang babae tulad ni Yulia, babalik siya sa isang batang babae sa harap ni Alexander. Natawa lang ito kay Alexander habang kinurot ang pisngi niya at sinabing, Oh honey, ang lambot na ng mukha mo. Kailangan mo pa ba yan? At saka, mamahalin kita palagi kahit anong itsura mo. Agad namang namula si Yulia nang marinig iyon. Anong nangyari sa mukha mo, honey? Tanong ni Alexander. Hindi. Wala. Nahihiyang umiling si Yulia. Ha? Anong nangyari? Bakit bigla kang nataranta? Pinisil ni Alexander ang pisngi niya habang sinasabi iyon. Parang hahalikan na niya ito. Dahil dito ay nagpanik si Yulia habang tinutulak siya at sinabing, bukas pa rin ang pinto at dadaan ang mga tao sa tabi natin.
Makikita nila tayo. I'll let go if you can tell me what they would think. Sabi ni Alexander. Kaya naman, walang choice si Yulia kundi maglinis. Bamulong siya, ikaw. Nabanggit mo. Nagwawalang bahala. Kanina. Kabanata 541. Tinulak ni Yulia si Alexander pagkasabi niya noon. Sa sobrang hiya niya ay tinakto niya ng kanyang mga kamay ang namumula niyang mukha. Noon lang bumalik sa katinuan si Alexander. Empty. Naisip niya sa sarili. Kung tama ang pagkakaalala niya, ilang beses niyang narinig iyon nang makilala niya sina Dudley at Judy. Hindi niya inaasahan na may masasamang iniisip si Yulia. Kaya naman, humagalpak siya ng tawa. Nang aasarin pa lang niya si Yulia, tanong ni Lola, Daddy, what does empty mean? Is that a really funny thing? Ang pananabik ni Lola ay lalong nagpasama kay Yulia. Kasalanan mo ang lahat, Alexander. Bakit kailangan mong gamitin ang salitang iyon? Bulalas ni Yulia. Tumango si Alexander sabay tawa at sinabing, alright, my bad. I shouldn't have tempted you to think indecently, honey. Itigil mo yan. Galit na inihakbang ni Yulia ang kanyang mga paa. Biglang may dumaan na staff sa opisina niya kaya nagudyok si Alexander na mag-focus habang sinabi niyang, say honey, may dumating na talent scout sa bahay namin kanina. Gusto niyang mag-stream si Lola para sa kanila at pumirma na ako. Ng kontrata mula noong si Lola. Ibig kong sabihin, ang pera ay hindi isang issue. Hindi na ganoon kabaliw si Yulia nang mabanggit si Lola. Kaya, tumango siya at sinabing, oo, wala akong problema kung sa tingin mo ay ayos lang. Gayunpaman, nagreklamo si Lola na nagugutom siya pagkatapos ng mas maraming maliit na usapan, kaya't dinala ni Alexander sina Yulia at Lola para sa tanghalian. Lalagyan ng nobela. Sa mga sumunod na araw ay ibinuho ni Yulia ang lahat ng kanyang pagsusumikap sa paggawa ng bagong produkto habang si Alexander naman ang naatasan sa pag-aalaga kay Lola. Ang mga araw na iyon ay simple ngunit kasiya siya para sa kanya. Ang mga tauhan ni James ay naghatid at nag-set up ng live streaming equipment pagkalipas ng 2 araw. Habang nangyayari iyon, sinimulan ng ahensya ng Southville Entertainment na i-promote ang Lola streaming para sa kanila sa bawat solong platform ng social media. Nagresulta ito sa pagtaas ng atensyon sa social media. Milyon-milyong tagahanga ang nasa sabik na panuurin ang kanyang stream at pinag-uusapan kung anong uri ng mga damit ang isusuot niya sa kanyang livestream. Samantala, si Harry ay nag-scroll sa kanyang telepono sa isang mansyon sa kabisera. Makikita ang isang medyo may edad na lalaki na pumasok sa sala. Tanong niya, tinawagan mo ba ako, Ginoo? Sagot ni Harry nang hindi tumitingin sa kanya, nagawa mo na ba ang gawaing sinabi ko sa iyo? Binuksan ng lalaki ang isang folder at sinabing, nakuha na ang anti-blemish cream na ginawa namin ang lahat ng pangunahing pamilihan bukod sa mga nasa ilalim ng kontrol ng pamilya Fitz. Ayon sa kung ano ang nangyayari ngayon, naniniwala ako na maaari kaming tumugma sa market share ng Kerim Fashion sa isang linggo. Nakaramdam ng hiya si Harry pagkatapos niyang marinig iyon, kaya sinabi niya, hindi ako natatakot sa iyo, Alexander. Kaya, gusto mong mangolekta ng $100 bilyong mula sa akin, di ba? Well, maaari kong mabangkarot ang kumpanya ng iyong asawa sa isang salita. May isang bagay na hindi ako sigurado kung dapat kong ipaalam sa iyo o hindi. Nag-alinlangan ang lalaki. Kabanata 542. Magsalita ka. Bakit ka nag-aalangan? Sigaw ni Harry. Walang pananggahasang itago ang lalaki kay Harry, kaya't sumagot siya, Sir, karamihan sa mga lungsod ay piniling sundin ang utos ng Merchant Guild. Ngunit, may 3 lungsod na piniling huwag pansinin ang aming mga utos. Alin 3? Tanong ni Harry sa seryosong tono. Hindi niya inaasahan na may 3 lungsod na matapang na hindi gumagalang sa Merchant Guild. Dapat ng isang tao na kontrolado ng guild ng mga mangangalakal ang 80% ng ekonomiya ng estado, ito ay higit pa sa mga resulta ng ganap na guluhin ng anumang industriya sa estado. Cloudtopia, Troy sa Merced County, Sir.
Mabilis na sinulyapan ng lalaki si Harry at nagpatuloy, hindi ako sigurado kung bakit tatanggapin lamang ng merkado sa 3 lungsod na iyon ang anti-blemish cream na ginawa ng Kerim Fashions. Hindi nila papayagan ang alinman sa aming mga produkto sa kanilang mga lungsod sa kabila ng aming mababang alok. Ano? Hindi man lang sila papayag na pumasok ang mga produkto natin sa kanilang market. Parang natarante si Harry sa narinig. Iniisip niya kung ang pinakamamahal na pamilya sa 3 lungsod na iyon ay may isang uri ng pakikipag-ugnayan sa Kerim Fashions. Hindi, sa tingin ko hindi iyon. Hindi yun sapat na dahilan para labanan nila ang Merchant Guild. Biglang naputol ang pag-iisip ni Harry nang may nagsasabing, Sir, nakatanggap kami ng balita mula sa Cloudtopia. Sumugod ang isang batang bodyguard at sinabing, nag-anunsyo ang Kerim Fashions na ihinto ang produksyon ng kanilang anti-blemish cream. Gayunpaman, sila ay nag-anunsyo din sila ng isang bagong produkto na tinatawag na Skin Glistening Cream. Ano? Bagong produkto. Sabay silang ilulunsad sa kabisera at Cloudtopia. Parang mapait si Harry nang marinig iyon. Tila, ang tanging dahilan kung bakit siya kumpiyansa na manalo laban sa Kerim Fashions ay dahil nakuha niya ang kanilang formula at ginagaya rin ang parehong produkto. Kung hindi yun ang kaso, hindi papansinin ng pamilya Fitz ang mga utos ng Merchants Guild. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maglunsad ng ibang produkto ang Kerim Fashions. Ito ay ganap na nakagambala sa kanyang mga plano. Hindi siya sigurado kung ang bagong produkto ay magkakaroon ng parehong epekto tulad ng anti-blemish cream tulad ng dati. Dalhin mo ako sa paglulunsad ng produkto ngayon din. Bulalas ni Harry habang pinupulot ang kanyang jacket. Samantala sa paglulunsad ng produkto ng Fitz Family Corporation. Makikita si Amanda na sumasagot sa mga tanong sa entablado. Dahil sa kanilang reputasyon, mahigit 100 mamamahayag ang dumalo sa paglulunsad ng produkto. Marami rin ang nagkukumpulan para manood ng launching. Ito ay isang tunay na panoorin upang pagmasdan. Gayunpaman, mayroon ding higit sa ilang libong tao ang nanunood ng paglulunsad ng live online. Naungusan ng paglulunsad ng mababang ito ang sinasabing anti-blemish cream sa loob ng ilang maikling minuto. Ang kabuuan nito ay mahalaga sa mga taong may halatang peklat. Ito ay eksakto kung bakit ang anti-blemish cream ay tiyak na magbebenta ng mahusay sa hinaharap. Gayunpaman, ang balat na kumikinang na cream ay magiging ganap na naiibang kwento. Kabanata 543. Tila, ipinangako ni Amanda sa lahat na ang balat na kumikinang na cream ay magpapakinang sa mukha ng lahat pagkatapos lamang gamitin ito sa maikling panahon. Sinabi rin niya na ang patuloy na paggamit ay maaaring makapagpabagal sa pagtanda at ang pagbabalik sa pagtanda ay hindi na magiging pangarap ng lahat. Ang produktong ito ay tila isang himala sa mga taong lubos na nagmamalasakit sa kanilang hitsura, lalo na si Yulia na naglalagay ng mga produkto ng pangangalaga sa balat sa kanyang mukha araw-araw. Ang mga taong iyon ay takot sa pagtanda. Kung talagang ginawa ng produkto ang sinabi ni Amanda na magagawa nito, ang produktong ito ay magiging napakapopular sa bawat babae sa buong mundo. Maaaring gamitin ito ng ilang lalaki ng palihim. Iyon ay dahil ang sinuman ay nais na tumingin sa kanilang pinakamahusay. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang dumalo sa paglulunsad ng produkto. Agad namang sinalubong si Harry ng mga tao at ito ang nagpait sa kanya. Narinig niyang naghiyawan ang mga tao bago pa man siya makalapit sa podium. Tila, binigyan ni Amanda ng demonstrasyon ang lahat sa pamamagitan ng paglalagay ng cream sa ilang miyembro ng kawani bago ang sesyon ng Q&A. Napansin agad ng lahat na ang lugar na pinaglagyan ng cream ay mukhang mas maliwanag kaysa sa mga lugar na hindi inilapat. Ang demonstrasyon ay nakabihag sa puso ng lahat at gusto nilang bumili agad ng mga tambak nito. Ang eksenang ito ay ikinagalit ni Harry. Shit! He yelled before telling his secretary, I want you to call the quality control company that works with us. I don't want that product sold. Opo, Ginoo. Sumagot ang sekretarya at handa nang tumawag sa telepono. Gayunpaman, muling kinuha ni Amanda ang mikropono at sinabing, naniniwala akong nasaksihan ng lahat ang maliit na bahagi ng epekto ng cream.
Tinitiyak ko sa iyo na mas magugulat ka kung ipagpapatuloy mo ang paggamit nito. Ngunit, may mas malaking tanong sa masagot at iyon ang pinakamahalagang tanong sa lahat. Naniniwala ako na ang lahat ay nag-aalala tungkol sa mga side effect, kaya upang mapatahimik ang iyong isip, nakipag-ugnayan na ako sa ilang kalidad. Kontrolin ang mga tauhan upang subukan ang aming produkto sa harap ng lahat. Mangyaring huwag mag-atubiling i-film ang buong proseso. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw kaagad pagkasabi ni Amanda. Lahat sila ay may hawak na maraming kagamitan sa pagsubok. Matapos i-set up ang kagamitan, sinimulan nilang pag-aralan ang mga bahagi ng cream. Ang pagkakita nito ay lalong nagalit kay Harry dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kasensinon si Amanda. Naunawaan niyang huli na ang lahat para tawagan niya ang sinuman sa sandaling ito. Novel Bean. Kabanata 544. Sir, gusto mo pa ba akong tumawag sa teleponong iyon? Awkward na tanong ng secretary. Anong iniisip mo? Scram! Sigaw ni Harry at humakbang pabalik sa parking lot. Sumigaw siya, Alexander, Yulia. How dare you pull this stunt against me? I will never let you go. Lalagyan ng nobela. Samantala sa mansyon ni Alexander makalipas ang isang oras. Kitang-kita si Yulia na tuwang-tuwa na tumatalon sa ere habang siya ay nag-cheer. Ito ay kahanga-hanga, Alexander. Sinabi lang sa akin ni Amanda na matagumpay ang paglulunsad ng produkto sa kabisera. Na-pre-order na ng karamihan ang aming produkto at batay sa mga inisyal na projection, sigurado ako na kailangan naming ibigay sa kanya ang aming una batch ng produkto. Ang mas mahalaga ay nadagdagan lang ng kumpanya ni Amanda ang kanilang mga order. Hindi mo ba ako dapat gantihan kung ganoon, honey? Pang-aasar ni Alexander. Tila, inaasahan niya ang kalalabasan na ito, kaya hindi ito nakakagulat sa kanya. Ang inaasahan niya ay si Yulia ang magpakita sa kanya ng kaunting pagpapahalaga. Ikaw, anong gusto mo? Saglit na natigilan si Yulia bago tuluyang nalunod sa kanyang pag-iisip. Alam niyang lahat ng mayroon siya ay dahil kay Alexander. Alam niya na makukuha ni Alexander ang halos lahat ng gusto niya, kaya wala siyang ideya kung ano ang posibleng ibigay nito sa kanya. Niyakap ni Alexander si Yulia nang mapansin kung gaano ito kaseryoso, kaya napangiti ito at sinabing, "You can give your entire self to me." Agad namang namula si Yulia nang marinig iyon. Nagtaka agad ito kung dapat ba niya itong bigyan. What he wanted that night, but she was interrupted by Alexander as he said, "Oh honey, you don't have to do that. I was just joking. All you have to do is kiss me." Tinuro niya ang labi niya pagkatapos. Sinaman siya ng tingin ni Yulia nang sabihin niya iyon. Pakiramdam niya ay ibang tao si Alexander kapag nasa bahay siya. Kailangan kong ipakita sa kanya ang nararamdaman ko. Tila tuluyan na niyang nakalimutan na ipinangako niya kay Alexander na gagawin niya ang anumang iniisip niya kanina pagkatapos ng kasal. Ano bang iniisip mo, honey? Hindi ka ba masaya sa paghalik sa akin? Tanong ni Alexander. Makalipas ang mahabang panahon, nagulat si Yulia sa kanyang naisip dahil hindi siya makapaniwala na nagrereklamo siya tungkol kay Alexander. Pakiramdam niya ay may asawa na siya at hindi ito ang kanyang nakagawiyang pag-uugali, kaya naisip niya sa kanyang sarili, kailangan kong magpigil. Kailangan kong panatilihing magkasama. Biglang, habang nadidistract si Yulia, tinambangan siya ni Alexander sa pamamagitan ng pagdiin ng labi nito sa labi niya. Sa wakas ay ginawa ni Lola ang kanyang streaming debut makalipas ang 2 araw. Nang sa wakas ay nakauwi na siya mula sa paaralan, ipinagluto siya ni Alexander ng masarap na hapunan. Pagkatapos noon, nakasuot siya ng kaibig-ibig na pink na damit na prinsesa habang naghahanda siya para sa kanyang stream. Si Alexander ang inatas ang mag-set up ng kanyang mga kagamitan habang si Yulia ang namamahala sa camera. Gusto niyang i-record ang stream ni Lola bilang isang mahalagang alaala. Di nagtagal, nagsimula na ang debut ni Lola. Kabanata 545. Greetings everyone. Lola ang pangalan ko at 4.5 taong gulang na ako ngayong taon. Binati ni Lola ang lahat ng mag-leave ang stream. Wow, ang bait ni Lola. Mas adorable pa siya dito kaysa sa video.
Sus, natunaw ang puso ko sa pakikinig lang sa pagsasalita niya. I am traumatized by marriage, but man, after seeing her, I really do want to get married and have a daughter just like her. Hindi nagtagal, bumaha ang mga komento sa stream. Kung hindi dahil sa impeccable vision ni Alexander, walang makakahabol sa mga sinasabi ng mga nagko-komento. Tila tama si James dahil si Lola ay may hindi mabilang na kamangha-manghang mga tagahanga. Talagang gumana ang marketing campaign na ginawa ng kanyang ahensya nitong nakaraang 2 araw. Tila nag-uumpisa ng magpadala ng mga regalo kay Lola ang mga tagahanga pagkatapos magkomento sa kanyang stream. May nagpadala sa kanya ng 100 bits, may nagregalo sa kanya ng 10 subs, may nagregalo din sa kanya ng 50 subs. Sa sandaling magsimulang dumating ang mga regalo, lahat ng nasa mga komento ay nagsimulang mag-away tungkol dito. Ang stream ni Lola ay nakakuha ng unang pwesto sa buong platform bago pa man siya matapos kumanta ng kanyang unang kanta. Gayunpaman, natigilan siya nang matapos siya dahil nabigla siya sa dami ng reg-along na tanggap niya mula sa mga manunood. Nang mapansin niya ang dami ng nanunood sa kanyang stream, nagpa siya siyang ipakilala ang kanyang mga magulang sa mga manunood. Kaya, hinatak ni Alexander si Yulia at binati ang mga manunood habang sinabi ni Lola, "Ito ang daddy ko at ang mommy ko." Sa paanuman ng kanilang pagpapakilala ay nagsimula ng isa pang alon ng kaguluhan. Wow, siya ba yung Alexander na sumampal sa ginang? Ang cool niya. Mayroon kang magandang ina, Lola. Sus, perpekto ang buong pamilya. Mahal ko sila. Lalagyan ng nobela. Namula si Yulia nang mabasa ang mga komento. Bagamat siya ay pinuri mula pa noong siya ay maliit, ito ang unang pagkakataon na siya ay pinuri ng napakaraming sabay-sabay. Lahat ng iyon ay salamat kay Lola. Tila, maging si Alexander ay nabigla sa dami ng papuri. Sa sandaling iyon, para siyang beta na lalaki. Kaya, sabi niya, "Hoy Lola, napansin ko na may gustong manood sa iyong paglalaro ng dahon. Let me grab some real quick." Agad namang umalis si Alexander sa eksena. Saglit nitong natigilan si Yulia bago humagalpak ng tawa habang sinusubukang takpan ito ng kanyang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Alexander na awkward. Kaya, ang buong 2 oras na stream ay napuno ng tawanan. Mayroon ding ilang napakatandang mga kaedad ni Lola na nanunood sa kanyang batis. Lahat sila ay nabighani sa kanyang kaibig-ibig na kalikasan. Dahil na-stress ang karamihan, ang pagkanta ni Lola ay nakakabighani ng kanilang mga kaluluwa. Dahil dito, lalo lang nila siyang minahal. Ang kanyang stream ay nadama na napaka-therapeutic sa kanila. Kabanata 546. Nang malapit nang matapos ang batis, napagkasunduan ng lahat na hintayin muli si Lola kinabukasan ng sabay-sabay habang padalhan siya ng isa pang alon ng mga regalo. Malamang, nalampasan na niya ang lahat ng iba pang streamer sa platform. Lalo na ang dating top streamer na dumaan din, Darling Lisa. Nagalit siya nang mapansin niyang dumagsa ang lahat ng kanyang mga tagahanga sa stream ni Lola. Sumigaw siya, ano ang mali sa kanila? Ano ang magandang tungkol sa isang ganap na bagong streamer? Ang tanging nagawa niya ay magreklamo dahil wala siyang magagawa sa ngayon. Ang stream ni Lola ay ganap na nakabasa ng mga bagong record sa platform habang ang kanyang view count ay umabot sa halos 100,000,000 viewers. Mga aktwal na manunood iyon at walang mga bot na binayaran para manipulahin ang data. Tila, ang ahensya ay orihinal na nagplano na magpadala ng 5 o 6 na tao sa stream ni Lola para ipasaya siya ng kanilang mga regalo, ngunit hindi na nila kailangan dahil may literal na mga alon ng mga regalo na iniregalo ng mga manunood. Mas malaki ang kinita niya sa kanila sa loob ng 2 oras kaysa sa iba pang streamer na nilagdaan nila. Nag-udyok ito sa may-ari ng ahensya na ibalik ang lahat ng stream na iyon sa susunod na stream ni Lola, ngunit hindi pinansin ni Alexander at ng kanyang pamilya ang lahat ng iyon. Iyon ay dahil ang pinakamahalaga sa kanila ay ang kaligayahan ni Lola. Binasa rin ni Alexander ang ilan sa mga komento sa kanya bilang isang kwentong bago matulog na nagpapatawa sa kanya. Kaya, natulog siya ng mas maaga kaysa karaniwan. Matapos ihatid si Lola sa kanyang kindergarten kinabukasan, dumiretso si Alexander sa Karim Fashions kasama si Yulia.
Gayunpaman, hindi nagtagal pagkatapos na sila ay nasa opisina, ang bagong katulong ay pumasok at sinabing, Ms. Su, isang Mr. Lucas ay narito upang makita ka. Mr. Lucas. Natigilan si Julius sa narinig. A man in his 50s. Nakasuot din siya ng suit. Magalang na sagot ng assistant niya. Isang imahe ang sumagi sa isip ni Yulia, ngunit nakaramdam siya ng hindi katiyakan, kaya tumanggo siya at sinabing, papasukin mo siya. Will do, Ms. Su, sagot ng katulong. Bumalik ang katulong kasama ang isang medyo may edad na lalaki pagkaraan ng 2 minuto. Lalagyan ng nobela. Natigilan si Yulia nang makita niya ang lalaki. That was because she was right. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi ang lalaking nakilala niya sa harap ng puntod ng kanyang ina na si Jeffrey Lucas. Naalala niya ang sinabi nito sa kanya na tawagan siya ng tiyuhin kung papayag din siya, ngunit umalis siya pagkatapos ng ilang maliit na usapan. Kaya naman, ang biglaang pagsulpot niya noon ay hindi gaanong nakaka-overwhelming sa kanya. Hindi niya inaasahan na magpapakita siya ng hindi ipinaalam sa araw na iyon. Napansin niyang nakangiti ito sa kanya habang nakatulala, pero nauna pa rin itong magsalita. May maitutulong ba ako sa iyo Mr. Lucas? Ngumiti si Jeffrey at sinabing, so parang ayaw mo pa akong tawaging tito. Dahil dito hindi komportable si Yulia. Alam niyang wala siyang dahilan para tawagin itong tito sa kabila ng pagiging biolohikal nitong kapatid ng kanyang ina. At saka, lagi siyang wala sa buhay niya. Wala siyang alaala sa pamilya ng kanyang ina. Bukod dito, mayroon siyang suporta ni Alexander noon, kaya ang buhay ay kamangha-mangha na sa kanya. Kabanata 547. Hindi na mahalaga sa kanya kung wala siyang kaugnayan sa kanyang extended family mula nang mamatay ang kanyang ina. Kaya naman tumanggi siyang tawaging tiyuhin siya. After noticing Yulia's displeasure, Jeffrey said, mukhang masyado na akong lumayo simula nung naintindihan ko kung bakit ayaw mo. I mean, pamilya namin ang nagkasala sa nanay mo at wala sa buhay mo. Alam mo, sinabi ko sa iyong lolo ang tungkol sa pagkikita mo sa puntod ng iyong ina. Alam mo, narito ako ngayon upang tulungan ang iyong lolo na matupad ang kanyang mga nais na pumunta sa kabisera at bisitahin siya o, sinabi sa akin na mayroon kang isang anak na babae, gusto niya rin itong makilala. Nang mapansin niya ang katahimikan nito, lumapit si Jeffrey at sinabing, maaaring hindi mo pa masyadong alam ang nakaraan, Yulia. At hindi na bumalik pagkatapos noon. Alam mo, pinagsisihan ng lolo mo ang lahat nang malaman niya ang pagpanaw ng nanay mo noon. Paman makipagkita ka ba sa'yo, Yulia? Parang sincere naman si Jeffrey nung sinabi niya yun. Nag-alinlangan ito kay Yulia. Bagamat hindi pa niya nakilala ang kanyang lolo, naiintindihan din niya na hindi ito masyadong nagtatanong. Kaya, hindi siya nakapagdesisyon sa isang iglap. Ibinaling niya ang atensyon kay Alexander pagkatapos noon. Kaya, sabi ni Alexander, susuportahan kita kung gusto mong pumunta. I mean, may competition si Lola sa capital in a few days, so we can head over a couple of days earlier. We can get her to get used to ang kapaligiran o, naniniwala ako na oras na para kolektahin natin ang utang ni Harry. Nagbabanta si Alexander nang banggitin niya si Harry. Iniligtas niya ang buhay ni Harry kapalit ng $100 bilyong. Gayunpaman, hindi niya inasahan si Harry ay magiging isang backstabong duwag. Kaya, nagpasya siyang ibalik ang pabor. Tumanggo si Yulia matapos marinig ang sinabi nito, kaya't sumagot ito, fine, I'll do just that. May gagawin pa ako, kaya pwede ka nang umalis. I will head over to the capital with Alexander and Lola when tapos na ako. Lalagyan ng nobela. Natuwa si Jeffrey nang marinig iyon, kaya inabot niya ang isang business card at sinabing, nandoon ang numero ko. Maaari mo akong tawagan kapag nasa kabisera ka na. Oo naman, salamat. Nagpasalamat si Yulia matapos tingnan ang business card. Dahil natapos na ni Jeffrey ang kanyang layunin sa Cloudtopia, nagpasya siyang umalis, kaya umalis siya pagkatapos nito. Isang Rolls-Royce ang huminto pagdating niya sa entrance. Isang lalaking nakaupo sa co-driver seat ang nagtanong, tapos na ba, sir? Kabanata 548.
Tapos na. Tumango si Jeffrey ngunit tila nalilito sa sandaling ito. Lalagyan ng nobela. Ano ang susunod? Napabuntong hininga si Jeffrey at sinabing, "We'll see when they arrived." "How's Ben? Is he alright?" "Magaling siya," sagot ng lalaki. Tumango si Jeffrey at nanatiling tahimik pagkatapos ng tanghali. Lumingon ang lalaki at tinitigan ng mabuti ang Kerim Fashions. Ipinagpatuloy ni Yulia ang trabaho pagkaalis ni Jeffrey. Nang malapit nang sunduin si Lola sa paaralan, iminungkahi ni Alexander na mag-apply ng 2 linggong pahinga sa paaralan upang madala niya sila sa kabisera kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Yulia sa kanyang mungkahi. Tila, ang kindergarten ni Lola ay nagtatrabaho na parang isang masayang preschool at hindi gaanong kaalaman sa akademiko ang maibibigay sa mga bata. Pangunahing nakikipagtulungan sila sa mga laro at handcraft kasama ang mga bata. Alam niya na ang pagdadala sa kanya sa kabisera ng mas maaga ay magbibigay daan sa kanya na magkaroon ng mas malawak na pananaw tungkol sa mundo, kaya mas marami siyang matututunan sa paglalakbay na iyon kaysa sa kindergarten. Tuwang-tuwa si Lola nang sabihin sa kanya ni Yulia na magpapahinga siya ng 2 linggo sa paaralan para magsaya sa kabisera. Sa sobrang tuwa niya ay umikot-ikot siya kasama ang kanyang aso. "Kakalbuhin mo ang aso kapag hindi mo binitawan, honey." Pang-aasar ni Alexander. "Ha? Pwedeng mangyari yun." Bumitaw agad si Lola dahil ayaw niya ng walang buhok na aso. Dahil kaya niya. Hindi na inaalagaan ang aso, lumukso siya sa mga bisig ni Alexander at nagtanong, "Mayroon bang mga masasayang lugar sa kabisera, tatay?" After pondering for a brief moment, he replied, "May theme park doon. Kung tama ang pagkakaalala ko, may aquarium din doon." "Ha? Ano ang aquarium?" Na-curious si Lola kung ano ang lugar na iyon. "Ito ay isang lugar na naglalaman ng maraming iba't ibang isda. May mga balyina, clownfish at lahat ng uri ng iba pang isda." Paliwanag ni Alexander sabay tapik sa ulo. "Wow! Gusto kong makita yan. Gusto kong makakita ng balyina, Daddy." Tuwang-tuwa na kumikinang ang mga mata ni Lola. "Sure. Ako na lang ang gagawa niyan." Binigyan siya ng halik ni Alexander habang sinasabi iyon. "Dapat ba akong mag-stream ngayon, tatay?" Tila mas priority ni Lola ang streaming kaysa kay Alexander. Dahil napansin ni Alexander kung gaano siya kasaya, binuhat siya nito sa streaming room at ipinaalam sa mga manunood na hindi makakapag-stream si Lola ng ilang araw. Hinatid ni Alexander sina Yulia at Lola sa kabisera kinabukasan. Matapos ang 4 na oras na biyahe, sa wakas ay nakarating na rin sila sa mansyon ng pamilya Lucas. Kaya naman, binuhat ni Alexander si Lola habang hawak ang kamay ni Yulia habang naglalakad sila papunta sa entrance. Gayunpaman, may sumulpat na bodyguard nang papalapit sila sa entrance. Sabi ng bodyguard, "Anong ginagawa mo? How dare you intrude in the Lucas family mansion?" Kabanata 549. "We're here for Jeffrey," sabi ni Alexander matapos siyang bigyan ng mabilis na tingin. "Nandito ka para kay Mr. Lucas." Natigilan ang bodyguard sa narinig at naghinala sa kanila, kaya sinabi niyang, "Hindi siya Herr, pero kung seryoso kayong makipagkita sa kanya, bakit hindi niyo siya tawagan?" Sumimangot si Alexander at sinabing, "Fine, the patriarch will do." Magiging maayos si Alexander sa bodyguard kung tatanungin niya sila ng matino. Gayunpaman, tila nagtatanong sa kanila ang bodyguard. Kaya naman, hindi mapakali si Alexander sa kanya. Tsaka nandoon lang si Yulia para tuparin ang gusto ng lolo. Hindi mahalaga kung naruroon si Jeffrey o wala. Galit na galit ang bodyguard matapos marinig ang sinabi ni Alexander, kaya sumigaw siya, "Scram! Sino ka sa tingin mo? Sa tingin mo literal na makakatagpo ang ating patriarch? Bakit hindi mo tingnang mabuti ang iyong sarili bago ka magpasya na dumaan ka dito?" Nakatitig sa likod ni Alexander ang bodyguard habang sinisigawan siya at nang lingunin ni Alexander ang nakaparadang sasakyan ay agad niyang naintindihan ang lahat. Malamang, pinahiram niya ang jeep niya kay Naomi bago ang biyahe at dito lang siya nagmaneho sa kotse ni Yulia. Ito ay isang napaka-murang kotse sa sinumang mayayamang tao.
Sa totoo lang, walang maglalakas loob na hamarang kay Alexander sa Cloudtopia kahit magbisikleta siya, pero kahit papaano ay nakalimutan niyang nasa kabisera siya noon. Hindi niya akalain na magiging ganito ka-judgmental ang isang bodyguard. Anong nangyayari dito? Biglang naputol ang tensyon sa boses ng isang babae. Napansin ni Alexander ang isang binibini na nakasuot ng kulay abong damit na lumabas sa isang Porsche. Magalang na lumapit ang bodyguard sa ginang nang mapansin siya nito. I wasn't trying to cause a scene, ma'am. But, I have no idea where this family comes from. They were being quite unreasonable. They told me that they're here to meet Mr. Lucas nang pigilan ko sila. Nang sabihin ko sa kanila na wala siya dito at gusto niyang tawagan si Mr. Lucas, nagbago ang isip ng lalaking iyon at sinabi niya sa akin na gusto niyang makita ang patriarch ng aming pamilya lalagyan ng nobela. Sinulyapan ng ginang sina Alexander at Yulia bago pumasok sa mansyon matapos marinig iyon. Apparently, she was not trying to act entitled, ito ay dahil lang sa kung gaano kataas ang status ng kanilang pamilya sa kabisera. Nasanay na siya sa mga karaniwang tao na sinusubukan ang lahat ng kanilang makakaya upang makakuha ng madla sa patriarch. Maipagyayabang ng karaniwang tao sa iba na nakilala nila ang patriarch kung makakalusot sila. Kaya, inakala ng ginang na sina Alexander at Yulia ay isa sa mga taong iyon. Gayunpaman, kung anuman ang sinabi ng bodyguard ay nasaktan si Alexander. Kaya, nanunuya siya at sinabing, bagaman isa kang asong tagapagbantay sa pamilya Lucas, may tungkulin ka pa ring itaguyod ang kanilang reputasyon. Mabubuting tao sa lahat. Sa tingin mo nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan sa mundo dahil doon, hayaan mo akong sabihin sa iyo ito, walang lugar sa mundo na hindi ko mapupuntahan o mga taong hindi ko makikilala hindi para sa asawa ko, bibigyan ko ng pansin si Shane. Kabanata 550. Oh, deadman ka ngayon. Sumigaw ang bodyguard at sinabing, how dare you insult the Lucas family here? I will kill you. Hinubad ng bodyguard ang kanyang shirt at gustong salakayin si Alexander. Lumingon ang ginang at tinitigan si Alexander matapos marinig ang sinabi nito. Mukha siyang hindi nasisiyahan. Gayunpaman, walang pakialam si Alexander sa naisip nila habang inilabas niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jeffrey. Sigurado ka bang gustong makilala ng patriarch mo sina Yulia at Lola, Jeffrey? Medyo natigilan si Jeffrey sa sinabi ni Alexander kaya sumagot siya ng, oo naman. Wish niya yon at wala naman akong dahilan para magsinungaling sa'yo diba? Kung ganoon, bakit ang bastos ng bodyguard mo sa amin? Kung hindi sila ang pamilya ni Yulia at ang pagiging magalang ni Jeffrey kay Yulia, hinding-hindi magtitiis si Alexander. Patay na ang bodyguard noon. Napaka-apologetic ni Jeffrey nang marinig iyon. Sabi niya, I'm really sorry for your trouble. Please let me talk to him. Gusto kang makausap ni Jeffrey, sabi ni Alexander. Kaya, nag-aalangan na tinanggap ng bodyguard ang tawag, ngunit nagbago ang buong kilos niya nang marinig niya kung sino ang nasa kabilang dulo ng tawag na iyon. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalapit si Alexander kay Jeffrey. Nabigla rin siya sa parang casual niya kay Jeffrey nang mag-usap sila kanina. Kaya, ito ay ginawa sa kanya nang hindi kapani-pani walang kaba. Sir. Naputol siya sa pang-aabuso ni Jeffrey nang magsalita siya. Inutusan kitang bantayan ang bahay, huwag manghusga ng tao, you good for nothing trash. Alam mo bang parte ng pamilya natin ang may-ari ng phone na ito? Bahagi ng pamilya. Gulat na tinitigan ng bodyguard si Alexander. Exactly. His wife is part of our family. Namimiss siya ng patriarch ng pamilya namin at hiniling ko na bumalik sila 2 araw na ang nakakaraan. How dare you disrespect them, you piece of trash. Sorry to them right now. Kung umalis sila dahil sa iyo, ipapakain kita sa mga isda. Sigaw ni Jeffrey sa bodyguard. Kinilabutan ng bodyguard matapos marinig iyon, kaya kinakabahan siyang sinabing, I'm really sorry sir, I'll apologize to them right now. Ibinalik niya ang telepono kay Alexander at sinabing, I'm really sorry for judging you sir. Please forgive my insolence.
Mr. Lucas is drinking tea right now and I'll bring you to him right now. Lalagyan ng nobela. Mukhang nabigla ang ginang na kanina pa nanunood nang marinig ang sinabi ng bodyguard, pero nakabawi naman agad ito sa sinabi niyang, hindi na kailangan. Isasama ko sila dahil kailangan ko ring makilala ang patriarch. Yes ma'am. Sagot ng bodyguard. Sa sobrang takot niya sa nangyari ay basang-basa na ang buong likod niya sa pawis. Wala siyang ibang gusto kundi ang makapasok silang dalawa sa mansyon, kung hindi ay patay na siya. Dahil sinabi iyon ng ginang, nagpasya si Alexander na buhayin ang bodyguard habang hawak nito ang kamay ni Yulia at sinundan ng ginang sa mansyon.